Anger is emotion. Okay? Sino po dito nagagalit? Lahat. Tayo. Guilty. Ang nagagalit, Natural lang. kaya bahala siya. So anger is emotion. Kasi nasa lupa pa. Anger itself is not a sin, but the strong emotion. Nasa high peak na kayo ng gusto mo nung sumabog. Parang vulkan. No? Andun na yung nasa top level ka na. Yung gusto mo nang sumigaw. Unrestrained, yung hindi mo na siya mapigilan. Hindi mo na siya ma-hold. Yung galit na yan. Yung anger na yan. Can lead very quickly to sin. So nursing an anger for the wrong reason produces more sin. Pag hindi po nyo na-control yung galit na yan, hindi nyo napigilan yung galit na yan, sumabog, mag-produce po yan ng kasalanan. Amen. Ano yung mga kasalanan na yun? Galit. Uncontrolled, unrestrained anger, mag-produce yan ng bitterness. Tatanim ka na ngayon ng galit. Pagkapuot. Pagkapuot sa ibang tao. Grudge. Sa Tagalog, Galit na galit talaga siya. hatred. Wala nang control. Pagkamuhi, hatred, unforgiveness, ang daming ipoproduce po ibubunga po ng kasalanan na yan. Okay? Kaya mag-ingat po tayo, okay lang na magalit. Okay? Natural lang yan sa atin. Ang Panginoon nagalit din po. Remember po? Binisita po niya ang Jerusalem's temple. Nagalit po siya doon. If sin becomes your master, control your life, dictates you what to do, and become part of your daily life, sin's power produces sinful living. The Bible tells us that sinful living or living in sin, namumuhay ka na sa kasalanan, nabubuhay ka na sa kasalanan, leads us to death. We will be separated from God eternally. Papatuloy po tayo sa kasalanan. At the end po, maghihiwalay po tayo sa Diyos magpakailanman. Here's the good news about us being bought. Binili po tayo, tinubos po tayo ng dugo po ng Panginoon. Sin's power is broken. Matatanggal yan. Matatanggal. Hindi mo alam. Flashlight. Okay. Here's the good news, church. Sa mga kaibigan po natin, tayo po'y tinubos po ng Diyos. Amen. From the slavery of sin. From the power of sin. So yung kasalanan na yan, yung sin na yan, there's no more power over us. Amen. Hindi ka na-slave ng sins ngayon. Bigyan nga po ng martilyo. Okay. So magbasa po tayo the whole chapter of Romans 6. Okay? Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Tanong po ito. Should we keep on sinning? Magpatuloy pa ba tayo magkasala?
Para yung biyaya po ng Diyos ay laging pinapakita sa atin o binibigay po sa atin. Should we keep on sinning, church? No. Of course not. No. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Patay ka na sa kasalanan. Yung patay, hindi na yan magkakasala dahil patay na. Di ba? Tapos na siya. Na. So tayo po, patay na po tayo sa kasalanan. Pero kasala pa rin tayo. Paano pa tayo magkakasala kung patay na po tayo, di ba? Selfless. The flesh. Double kill. So of course not. No more sinful living. No more living in sin. Why? Why? Because we have died to sin. We are separated from the power of sin. We're no longer desiring to live sinful life. Apostle says, since we have died to sin, how can we continue to live in it? Paano ka magpagkasala? Patay na nga, di ba? Patay ka na sa kasalanan. Amen? We are no longer desired sa mga kasalanan na yan. Okay. My whole life, yung katawan ko, yung flesh na ito, gusto pa balikan yung mga dati kong buhay. Pero by the grace of God, sa tulong po ng Holy Spirit, na laging nagko-convict po sa atin, huwag mo nang balikan, anak. Huwag mo nang subukan. Sabi ni Presidente Duterte, huwag mong subukan. Huwag mo, sabi? Huwag mong subukan. Siya pa yung kasi. Kay buti po talaga po ng Panginoon. Amen. Andyan lagi po yung grace po niya sa bawat isa sa atin. We know, alam po natin yung flesh natin. It's so very weak yan. Yeah. By the grace of God, andyan po yung tinutulungan po tayo. Alright, bawat temptations na dumarating sa buhay po natin, tinutulungan po tayo na ma-overcome po natin. Amen? Verse 3, or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we join Him in His death? Paul explained it more in verse 4. What is the meaning of we join Him in His death? Verse 4, for we died and we buried in Christ by baptism. So baptism o bautismo is our illustration of our union with Jesus. Illustration yung pakikipag-isa po natin sa Panginoong Hesus. Pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. So when we were baptized, immersed, or covered with water, we were buried with Christ and shared. Nakibahagi sa kanyang kamatayan in His death. So and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new life. New and different. Bago at kakaibang buhay from the old or former life or sinful life. So church, you can tell now, masasabi niyo sa sarili po ninyo that there is a big difference yung dating buhay natin at yung buhay po natin ngayon. I believe you can tell that. Masasabi po niyo. Right? My personal life, I can tell na mayroon pong difference yung buhay ko noon at buhay ko ngayon. Ang buhay ko noon,
hinahanap ko, ang gusto ko, magpakasaya. Kung ano po yung ino-offer ng mundong ito. Ang sarap uminom ng alak. Ang sarap manigarilyo. Noong nasa college life po ako sa college po, doon na po ako natutunan lahat. Natutunan ko lahat po doon. Okay? Paninigarilyo. Kasi nung high school kami, nasa private school po kami nung high school ako. So it's a Christian church, it's Christian school. So bawal yung mga yan. Okay. So nasa college na po kami. First year, banal pa ako. First year college, banal pa. Dahil andun pa yung epekto ng pagiging Sa Kristo. Sa Kristo. Sa high school. Nung second year na, marami na akong na-meet ng mga kaibigan. Barkada sa school. Okay, doon na po ako natutong mag-drugs for the security or for curiosity lang. Okay? Doon ako mag-marijuana, magbato, mainom, maglasing. Sa mga relatives ko, marami akong natutunan sa kanila. Okay? So, ayun, yun ang buhay ko. Hindi ko kukwento